Kagis, magandang tanghali po. So for today's episode po natin, hindi po tayo makagawa ng video. Bakit po? Ano tayo makakagawa kung ganito ang panahon lagi dito sa Pilipinas? Tayo pala nasa bakasyon mga Kagis. Dulan. Hindi ko naman ako. Kagis, good evening po. Time check po is, ano oras na? 4:20 po, Pilipinas time po tayo. So, ang topic po today natin mga Kagis is regarding po sa IMG. So, kung naririnig niyo na po ang IMG all over the world, sikat na sikat po to. Ito po yung IMG, ibig sabihin ng International Marketing Group. Na hindi naman po ako magpapaliwanag kundi si Rachel Bernardo. So, siya po yung ating educator. Tagal lang po siya. Bali, pamangkin ko siya at yung kanyang mami. Pinsan ko po siya. So, mga Kagis, makikinig lang po tayo regarding po sa IMG. Tayo po. Kalaya sa utak. Usaping pinansyal. Magkaroon ng sapat na kaalaman. Marunong mag-ipon. Ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Halagahan ng kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga minamahal natin sa buhay. Ako. Kami! Tayo. Bahagi ako. So, ngayon po, yung isa sa tinuturo po natin dito sa IMG, good thing po kasi lahat po nasa book. Yan, may libro po tayo. And ngayon po, ayan, ito po yung book natin. Ito po ba ito? So, ayan po. Ito po yung book natin. Good thing po, hindi lang kung saan-saan yung tinuturo po natin. Hindi nanggagaling kung saan-saan. Kasi lahat naman po nasa libro. Katulad po sa school, di ba po? So, lahat naman po ng learnings na nakukuha po natin is nasa libro din po. Doon po kinukuha. Hindi lang naman po sa mga teachers lang din kasi sa book po nang galing. And ngayon, ang kagandahan po sa company po natin, may libro po tayo. We can check po sa Shopee, sa Lazada, yung libro po natin. Ngayon po, ano po ba yung goal or mission ng IMG? Tayo po talaga is nagbibigay ng free financial education sa 30 million Pilipino. So, ito po yung goal natin. And itong nasa t-shirt po, 30 million by 2030. 30. Yes po. Ayan po yung goal natin ngayon. And this time po, ang na-educate na po natin is 9.3 million. So, medyo challenging po siya kasi wala pa sa kalahati. Then, syempre, 2030. Pero good thing po kasi ngayon, marami na po tayong katulong na mag-educate. Diba? International, kahit dito po sa local, kahit sa ang sulok ng mundo po, may IMG na talaga. May mga sub-offices na po. And ngayon, ayan, yung goal po talaga natin dito is makapagturo about financial education. Bakit po financial education? Kasi ano po ba yung number one problem ng mga Pilipino? Pera. Di ba po? Pera. Kaya ayun po yung number one din na Pera. sinusolusyonan po natin ngayon. Pera. Tinuturo po natin paano ba natin mamamanage ng tama yung pera, paano tayo makakapag-ipon, paano po talaga tayo makapaghanda para sa future. Ngayon po, dito kasi kay IMG, DIY po siya. Do it yourself. Mga Kagis, meron nung tayong mga usapan dito na hindi ho natin agad may lalagay sa ating video. So, bibigyan ho tayo ni Hazel ng soft copy para po may pakita ko sa inyo.
Ito muna. Yan po, sa screen. Ngayon po dito, DIY nga po siya, do it Do yourself. it yourself. marami po kayong naipundar, marami po tayong napaghandaang investment. Tapos biglang may nagkasakit po. Eh wala po tayong napaghandaang health po. Saan po tayo kukuha? Di ba po? Eh di, yung investment po natin talagang... Savings muna, then investment na yun, hindi na papasok yun. Kaya ito po yung tinuturo natin, ulitin ko lang po. Kapag wala po tayong healthcare, hindi po tayo ready yung healthcare po na tinatagos pang HMO, yung ibang bansa po, di ba, may ganun din. Sila may mga card. Tayo po kasi dito, sariling sikap. Kailangan po meron tayong sarili nating HMO kasi hindi naman siya pinoprovide ng government po natin. Meron po, assistance lang. Ngayon po, kapag nagkasakit po tayo, ulitin ko po, tapos hindi po tayo protected sa healthcare,
Then, sabihin po natin may napaghandaan tayo kahit pa paano investment. Kapag wala po tayong healthcare, biglang may nagkasakit, isa lang po sa family, saan po tayo kukuha ng pang-healthcare or Ubus yung pang-hospital? investment mo. Diba po? Ubus po to. Ubus yan. Ang masama pa po nun, dahil emergency na, mababenta pa po natin, sabi natin, yung property, sa mas mababang halaga po. Diba po? Kasi wala na po tayong choice eh. Buhay na po yung kapalit, nasa hospital na, ganyan. 30 minutes lang naman akin yun. Bibigyan pa ako ng software. Apo. So, dito po, ayun nga po yung advantage po natin. Kapag nag-start po tayo, yung 1,000 po natin, diretso na dito. Nasa sa atin na po tuwing kailan. And yun nga, may benefit po tayo na highest ROI or return of investment at least 12 to 15%. And dun po, sa starting natin, meron na din tayong 100,000. Laki na po ito. Magandang portion to, diba? Ayun, unti-unti po na. Yung kasama yan. So, ayun po yung Pagod na nga. Naglagay siya ng barbershop. Tapos pinaupahan niya yung dati niyang karinderya. Malaki naman kasi eh. Tapos may iba pa siyang business. Uy, magbili na. ayun po. Pero ngayon po, baka may question po siya. Sa ngayon, hindi pa namin masyado na Sa Santa Rosoma, hindi na ba ito? Kung sino sa akin yung kasama. Kasi paano Kasi akala ko pasok doon. sa akin? Hindi, ganito. Kasi So, usapan nga natin. Ako, hindi ako nagsasabi sa sarili. Priority ko yung Panganay. Pati at least po, kasi kami, marami pong mga millennials din dito. Para at kung okay lang din po sa kanya, ma-involve po siya sa community